August 5, 2023, nang i-waterbomb ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa isa pang waterbombing incident nitong March 23, 2024, umabot na sa mas delikado ang sitwasyon. Nito lang katapusan ng Abril, mga barko naman ng PCG at BFAR ang napinsala dahil sa pag-water cannon ng China sa Baho de Masinloc. Paano humantong sa puntong ito ang China at Pilipinas? Here's what you need to know. Dekada nang iginigiit ng China ang kanilang pagmamay-ari sa kabuuan ng South China Sea. 1947, nang ilabas ng China ang kanilang 9-dash line map na sakop ang buong South China Sea. Ang mapang ito, matagal nang pinabulaanan at walang legal basis ayon sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ibig sabihin, sakop ng teritoryo ng Pilipinas at exclusive economic zone ang West Philippine Sea. Ayon kay Professor Renato de Castro, isang eksperto sa pag-aaral ng international studies, isa raw sa mga goal ng China ay masakop ang tinatawag na First Island Chain. Unang-unang ho talaga dyan basis yung resources. Pangalawa rin ho dyan, tinatawag natin geostrategic. Pero ang China ho talaga, ang goal niya talaga is to kontrolin ho yung tinatawag na karagatan ho within yung tinatawag nilang the First Island Chain. No? Yung First Island Chain ho, pinaka-north ho niyan Japan, sa gitna ho niyan Taiwan, at ang baba ho niyan Pilipinas at Indonesia. Gusto niyang kontrolin yung karagatan ho doon. No? Hindi lang ho sa South China Sea, pati ho na doon sinatawag natin East China Sea ho. Sa pagkontrol ng China sa South at East China Sea, magkakaroon sila ng access sa likas na yaman at oil exploration doon. Isa raw ito sa grand strategy ng China. Tinatawag nilang grand strategy nila na in-announce ni President Xi Jinping noong 2012, no? Tinatawag nilang panaginip ng China or Chinese Dream. Ang China ho, kumbaga, kasi ho, ang tingin ng mga Chino ho, bago ho dumating ang mga Europeo ho dito, mga Spanyol, Portuguese, mga Ingles ho, mga Pranses, sila ho yung tinatawag nila, no? Term ho nila to, Chungku, the Middle Kingdom. Kumbaga na etsupera ho sila nung pumasok ho yung mga colonial powers, tapos nag-experience ho sila, tinatawag nilang 100 taon na sila'y hiniya at hinamako. Tinatawag nilang century of shame and humiliation. Ngayon ho malakas sila, makapangyarihan sila, mayaman sila, panahon nila na maibalik ho, kumbaga sa tingin nila yung natural, na China ho talaga ang pinakamakapangyarihang bansa ho dito sa Asia. 1979, sinimulan na rin ng China na palakasin ang kanilang depensa. Unang-una, bumalik ho tayo sa kasaysayan noong 1978 ho, sa panahon ho ni dating nasirang Deng Xiaoping. Sabi nila, ang China ho, komunista, madami sila yung population nila, pero hindi ho sila malakas, hindi ho sila mayaman. So noong 1979 ho, nag-embark sila ng 4 modernization. Economy, technology, education, at pang-apat ho doon yung sandatahan lakas nila, yung military capabilities ho nila. So for so many decades ho, ang polisiya ng China ho doon, itago nila yung lakas nila. Lumakas ang ekonomiya ng China, no, by 2009 ho, 2010, nalampasan na ho nila ang Japan as the second largest economy in the world. Sabi nila, mayaman na tayo, dapat maging makapangyarihan din tayo lalo na ho sa sandatahang lakas. So in-increase na rin ho ng China yung kanyang defense budget. 1995 nang unang makita ang presensya ng China sa Palawan. Nagulat ho tayo nung na-discover ho nung ating mga mangingisda ho to, bigla ho silang dinitain ng mga Chino ho sa Mischief Reef or Panganiban Reef. Nagulat ho sila, occupied na ng Chinese Navy, at nagtayo ho yung mga Chino na mga shelters, wooden shelters ho. At sinasabi ho ng mga China, barong-baro lang ho, no, gawa sa kahoy. At sinasabi ho sa atin ng mga Chino ho noon, para lang ho to sa aming mga mangingisda. Pero daan-daan ho, pinalakas ho nila yung presence ho nila. Ngayon ho, yung Mischief Reef o yung Pag-asa Reef ho talaga is a major Chinese naval and air base ho.
At hindi lang ho yun, madami pa silang mga isla na kanilang ginawa, artificial islands, at nilagyan ho nila ng kanilang mga military facilities. Sa kabila ng presensya ng hukbong sandatahan nito sa Pilipinas noong 1995, nakalaunan ay idineklarang iligal ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pumasok sa tinaguriang Golden Age ang relasyon ng China at Pilipinas noong 2005. Sa panahon ho ni President Gloria Macapagal Arroyo, lalo na sa panahon niya, na tinatawag na First Golden Age of Philippine-China Relation noong 2005. Nag-continue ho yan, nagkaroon pa ho ng madaming mga controversial deals ho. Tinatawag ho natin yung North Luzon Rail Project ho. Tapos nandiyan ho yung CTE, yung National Broadband Network. Tapos nandiyan ho yung controversial na unconstitutional Joint Maritime and Seismic Undertaking. Noong panahon ho ng dating presidente nyo, si Rodrigo Duterte, ang polisiya ho nyo ay appeasement. No? Kumbaga, ino-accommodate natin o ini-entertain ng China. In due fairness naman ho sa kanya, nakita niya ho yung threat, yung Chinese expansion. Pero sa tingin niya ho, kung chikahin natin ang China, i-appease natin ang China, ma-moderate natin ang behavior ng China. Hindi ho yan nangyari. Noong 2012 naman, nagkaroon ng standoff ang China at Pilipinas sa Scarborough Shoal dahil sa pagpapatayo ng China ng establishmento sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya, naghain ng reklamo ang Pilipinas sa UNCLOS at nanalo ang Pilipinas noong 2016. Ang mamamahayag na si Joseph Morong halos isang taon nang kinocover ang sigalot sa Kalayaan Island na bahagi ng West Philippine Seas. Nag-start ako mag-cover last year because they needed some confirmation doon sa isang video ng water cannoning at nakuha natin yon. So doon ako na-involve doon sa story. Ginagawa ng gobyerno na tinatawag nila na Transparency Initiative. Bahagi yun ng pagpapakita ng kung ano yung nangyayari doon sa conflict between China and the Philippines, doon sa West Philippine Sea. Ngayon, nakikita na ng mga tao ngayon yung una, yung mga pambobomba ng tubig doon sa ating mga puwersa. Ito yung chance para ipakita kung ano yung interplay ng forces between China and the Philippines sa West Philippine Sea inside our exclusive economic zones. Sa mga instances na may water cannoning, hindi mo mawawala sa sarili mo na bakit ginagawa yun sa atin. You will be proud of our uniformed personnel. Hindi mo siya makikitaan ng panic, hindi mo sila makikitaan ng fear. Talagang ito yung trabaho natin at kailangan natin gawin. So, minsan nasa bridge kami, tapos biglang mamaya didikit na yung barko ng China. Talagang kalmado lang kahit sobrang lapit na. So, alam naman nila yung kailangan gawin in those kinds of instances. Sa yamang dagat umaasa ang 277 na residente ng Kalayaan Island. Hindi nga daw madali ang buhay sa isla. Unang-una, kalaban mo, nature. Kasi pagka tag-ulan, mataas yung alon, wala kang huli. So, taste ka. Kasi kahit mga sardinas, wala kang mabilhan doon. Pagka ganun yung nangyayari, talaga nagugutom. Aside from nature, andyan na yung China na nalilimit kung saan ka pwedeng mangisda. Maaaring maulit pa ang mga insidente ng waterbombing at harassment sa West Philippine Sea. Kaya naman, ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o pakikipag-alyansa sa ibang bansa at ang nangyaring Trilateral Summit sa pagitan ng Amerika, Japan at Pilipinas nito lamang Abril, maaaring malaking tulong daw sa Pilipinas. Pagdating sa Amerika, of course, yung alyansa natin sa Amerika, base yan doon sa 1951 Mutual Defense Treaty. Yung security partnership natin sa Japan, base yan doon sa June 2015 declaration natin, and of course, Australia. We have countries that would provide that assistance, pero sinasabi ko nga rin, at the end of the day, we can only rely on ourselves. Alliance and security partnerships are convenient, but at the end of the day, we have to rely on ourselves as a nation, as a unified nation, and of course, on a credible, modern armed forces of the Philippines. Kaya ayun rin yung isang aspekto ng tinatawag natin Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Palalakasin natin ang sandatahan, lakas natin, lalo na ang of course Philippine Navy and of course the Philippine Coast Guard.